Mainit kasi yung araw eh, so baka mainit din yung ulo. Road rage. May road rage din dito. Hindi lang sa Pilipinas may road rage guys. Pati dito sa Kazakhstan. Morning guys. So ito ngayon, nasa Almaty tayo. Second day natin ngayon. Explore natin yung mga ganda lugar na pwedeng puntahan. Pero gutom na ako, hindi pa nag-breakfast. Daan tayo ng siguro convenience store bago kumuha ng taxi. Tingin tayo dito na pwede makainan. Parang may bakery dito, cafe. Ito yung mga cake nila guys. Pero okay natin yung bread kasi breakfast natin yung iba. So yun yung pinag-ito na ng itong cinnamon. Самбалан mı? Ya. Açık börek mi yiyecek? So ito yung in-order natin, cinnamon. Yung parang empanada na may beef sa loob, tsaka ice latte. Try natin ito, cinnamon. Sabi, ganong matamis. Sarap nitong kape. Tapang ng nung pagkaka timpla ng coffee. Tapos malalasam yung cream sa ilalim. Ito naman yung tinapay na may beef sa loob. Malutong yung niya yung tinapay. Parang may beef patty siya sa loob na maliit na yun. Pero punong-puno yung laman niya, siksik. So busog ka na rin dito. Ito tayo dito guys kasi mainit dun sa lugar natin kanina. So yung price pala nitong tatlo is 2,250 tenge. So mga 270 pesos, mga ganun din. At mas mahal dito yung coffee nila kaysa sa mga cake, ice lattes, mga 1,200 eh. So mas mahal siya. Ito 300 lang yung tinapay. So to guys, kailangan on time kayo dito kasi may waiting time lang sila na ilang seconds. Ganda ng kotse natin, oh. Parang luxury car. Tara. Hi. So ito, dito tayo binaba ng taxi kasi sarado yung kabilang street, may ginagawa. So tatawid tayo dito. Walking distance na lang daw, malapit na lang. Yun yung ginagawa, oh. Yung sinakyan ko pala is premium siya kasi pwede kayong pumili kung economy o premium. Pero napansin ko kasi mas mabilis mag-drive yung premium car. Tsaka may tint, pagka ganito mainit yung mga economy, hindi naka-tint, so mas mainit sa loob ng kotse. Kaya yun nga, binook natin premium. Mas mahal lang ng konti, parang mga 40 to 50 pesos lang yung difference. So yun, tsaka mas mabilis pala siya i-book ng mga 3 minutes kesa dun sa economy.
Kaya ayun na lang ang ginawa ko. Ang ganda dito, oh. Puro puno. Ang dami talagang mga greeneries dito sa Kazakhstan. Dito sa Almaty o kahit dun sa Astana kahapon eh. Talagang preskong presko. Pag maraming puno, mas maganda yung hangin eh. Mas healthy tsaka maliwalas tignan. Re-relax talaga kayo kahit paupo lang kayo dito sa park. Bihira lang yung mga gantong bansa na pinaghalo yung city tsaka yung parang nature eh. So, ganda dito. What's up, man? Hi. Are you tourist? Yeah, Where are you from? Philippines. Philippines? Yeah. Good. Thank you. So, yan mga Kazakhstan people. Ano sila, mabait. Tsaka lagi nilang binabate pag nakikita nilang nagbablog ako. So, ano sila, friendly ka nga. Pagka nawala kayo, pwede kayo magtanong kahit kanino, i-assist nila kayo. Naririnig ko na din yung church bells, lapit na. So guys, onting background lang, no. Ang pangalan ng church na to ay Ascension Cathedral. At itong nakikita nyo sa likod ko, yun yung cathedral. At second tallest wooden church siya sa buong mundo. At ginawa to na hindi ginamitan ng mga pako. So kahoy lang ang ginamit daw dito. At napakaganda niya, oh. At ito ay isang Russian Orthodox Church. Isa sa mga pinakalumang simbahan dito sa Kazakhstan. Kaya check natin yung loob kung makapasok tayo. May mga tourist din siguro. Sa labas niya, yun yung park, oh, ang ganda, oh. Pwede kayo maglakad-lakad dito. Ganda ng loob mga to. Siyang dilim ang ganda. So mga tol, ito palang simbahan na to ginawa to year 1907 pa. Tagal na. 100 years na mahigit pala. At nirenovate siya noong 2017 lang. Pero makikita mo yung pinaka-structure niya, parang original pa. May mga nirenovate lang siguro para maging mas safe siya sa mga tourist tsaka sa mga may bisita dito. Ang daming ibon dito. Ganda. Parang sa Italy. Nakalimutan ko anong place yun eh. Pero ang ganda, oh.
Sunod nating lugar na pupuntahan guys, itong Panfilov Park. Itong park na to ay special dito sa Kazakhstan dahil may historical significance to. Noong World War II, sila yung nagbuwis ng buhay para sa victory ng Soviet Union, no? As usual, ganun pa rin, ang ganda ng paligid. Dito may kakaibang mga trees, para siyang Christmas tree pag nakita nyo in person. Pero ewan ko anong tawag dito. Check nyo na lang, oh, ang ganda. Ayun, ang tataas niyan guys. Tayo sa kabila. Siguro ito na yun kasi may parang star badge ng military yun. And may mga tao din na nagpapapicture dun sa mga officers. Feeling ko ito na yun. Ito na nga siya guys, yan kasi itong statue na to, ayan o, mga sundalo. So guys, may mga army na dito. Not sure kung anong ceremony meron, pero may nag-video sa kanila. Tapos ito may nakalagay 1941 to 1945. Yung siguro yung panahon nung World War II, kung saan yan naging hero itong mga to. Kaya ipinangalan sa kanila ang Panfilov Park. So next destination guys, puntahan naman natin yung Green Bazaar. Isa tong local market dito. Marami tayong pwedeng makita doon o mabili. At para din ma-immerse natin yung sarili natin sa Kazakh culture, no. Ayan, punta lang tayo sa malapit dun sa may entrance para dun tayo pipick upin ng Yandex. Daming sasakyan, no. Ito, pakita ko rin sa inyo kung paano magbuka. So, pupunta kayo sa application sa cellphone nito. Open nyo yung Yandex Go. Tapos, madali lang. I-ano nyo lang yung destination nyo. Halimbawa, type nyo yung Green Bazaar. Yan, the Green Bazaar. So, yan, lalabas yung kung magkano yung presyo dito. Pwedeng economy, pwedeng comfort. So, onting difference lang naman eh. Kaya pagka ganyan, pwede na yung comfort. So request natin. Ito ang pick up location. Ayan. Meron na nag-confirm. So ayan, arriving in 5 minutes. Bilis lang. Hintayin natin. Yung price ng taxi ngayon is 730 lang, 730 Kazakh tenge. So mura lang siya, mga 80 pesos lang siguro to. Murang-mura na guys. Naka-premium pa to, hindi siya yung economy. Mga 10 pesos difference lang yun. Dito na tayo sa Green Bazaar. Pasok tayo sa loob guys. Ito, coffee shop. Para siyang isang mall na puno ng mga local na paninda. Mga prutas. Ito mga peanuts oh. Mga Kazakhstan delicacies. Ito may wet market section dun guys. Mga pork beef. Deli products. Ito may frozen section din dito.
Tapos sa second floor may parang ano ba yung massage. May massage dun sa taas. Punta tayo dito sa banda dito. Ito mga wine. Hindi. Mga cheese products. Tapos luggages na magbenta. Tripod din yata dito. Bago. Ito guys, kung may gusto kayong bili ng mga damit, marami dito. Dito pa rin siya, connected siya dun sa Green Market, Green Bazaar. Yan, ang daming mga pasilyo, tapos puro damit siya. May mga local clothes tulad nito. Meron ding mga western na mga items, luggages. Dami kayong pwedeng mabili dito. Tsaka pwede nyo siguro matawaran ng onte. Depende sa item na bibili nyo. Balikan ko yung titinda ng tripod kasi nawala ko yung sa akin yung mahabang tripod ko. So try natin kung pwede siya matawaran. Tsaka maganda yung quality, imported. Ito. Ito yung telescopic siya. Pwedeng mga 2 to 3 meters siguro. Ito guys, try lang natin kung gano'n siya kahaba. Ang ganda. Ayan. Pwede siya pang photography. So yun guys, nabili na natin yung tripod. Ang price niya nung una 8,000. Tapos sabi ko kung pwedeng matawaran, ayun, nagka-deal kami sa presyong 6,000. So pwede na, mura na yung price, nasa mga 700 plus pesos lang. Kasi nung nasa Korea ako, yung nabili kong ganito mga 1,200 eh. Parehas na parehas siya mga tol. Yung may bluetooth din pag pinindot mo yung selfie picture niya. Tsaka mahaba, pwedeng pang photography pagka mag-isa kayo nagta-travel. So advice kung bumili din kayo ng ganitong klaseng tripod. Ito guys, paglabas ng isang entrance, meron pa dito mga stores. Ganun pa rin mga sapatos. Ito mura lang 12,000. So may nag-aaway dito guys. Hindi ko sigurado kung ano nangyayari dito, pero mainit kasi ng araw so baka mainit yung road rage. May road rage din dito. Hindi lang sa Pilipinas may road rage guys, pati dito sa Kazakhstan. Baka nagbanggaan sila guys. So may money exchange din dito pag kailangan nyo papalit ng pera. ito, kain tayo dito guys. Hindi pa ako nagla-lunch eh. Ito local restaurant siya. Try natin yung nila, local food, yung rice with beef. So ito na ang ating rice with beef, Kazakhstan local food. Tikman na natin to. May kasama din pala siyang bread. Okay yung quality ng beef niya. Lambot naman. Tapos yung rice niya, parang siyang may unting scent ng herb. Okay naman yung pagkain. Hindi lang talaga sila mahilig siguro sa masyadong malasa dito yung mga alat. Tulad ng mga nakain ko sa halimbawa yung mga Chinese restaurant sa Taiwan o kaya sa Singapore. Talagang very flavorful.
Pero dito mahilig sila sa subtle lang na lasa. Yung malalasahan mo yung mga herb, yung mga vegetables. Yung kanina, lasang ano siya, yung kanin, parang shawarma rice yung lasa. Hindi masyadong spicy, hindi masyadong maalat o maasim. Sakto-sakto lang talaga. Healthy naman siya sa tingin ko. Nang kinakain din ng mga locals dito. So yan, abang tayo ng taxi kasi papunta na tayo sa hotel pabalik, then we're heading to the airport na para sa flight natin papunta ng Georgia. So yan guys, sana natuwa naman kayo sa ating vlog ngayon at kahit papano na i-tour ko kayo sa mga ilan sa mga lugar dito sa Almaty, Kazakhstan na pinupuntahan ng mga tourist. At dito yung panghuli sa Green Bazaar, sana okay naman sa inyo yung napanood nyo. At least may idea kayo pagka pupunta kayo dito kung ano mga items na pwede nyong makita dito. Maraming salamat ulit sa inyo sa panonood at pagsuporta sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa ating mga future videos at sa mga pupuntahan pa nating mga bansa o mga lugar. So maraming salamat mula sa nag-iisang Tigasin ng Cavite, Winandrada.